Okay, so good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, itong ginawa ho ni Senator Amy Marcos. So nag-file na po siya ng demanda, no, laban dyan kina Lacanilaw, kila Chief PNP, kay General Torre, kay Boying Remulla. Pero hindi po kasama si PBBM. Bakit? Meron po kasing absolute immunity ang ating Pangulo. Okay? Ngayon, naalala ko kasi, sinabi ni Amy, haharangin niya ang pag-arestong gagawin po kay Sara. 'Di ba? Kasi kung paano yung nangyaring paano nangyari na nadala si Sara si Digong sa The Hague, ganun din po yung mangyayari. Hindi siya dadalhin sa korte ng Pilipinas, sa competent authority na binabanggit sa Article 59 for the same argument. 'Di ba? Kasi hindi dapat sabihin ni Sara na kinikilala ko ang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas for the sake of Article 59 lang. 'Di ba? So i-insist pa rin nila, walang jurisdiction sa atin 'yan. So ganoon na naman ang mangyayari. 'Di ba? And then iiral na naman po yung international humanitarian law na kung saan sinasabi doon who are the subjects. So Filipino o kaya naman ay foreigner. Tapos yung sa chapter 17 yata yung sinasabi roon nagbibigay ng option kung papaano mapapalitis yung isang tao na ito man ay Pilipino o dayuhan, 'di ba? Ngayon, sabi nga kapag walang treaty, in the absence of treaty, hindi po pwede, 'di ba? So kinakailangan hindi po pwede yung yung tawag dito pag walang treaty, hindi po pwede yung warrant of arrest ganyan. Tapos i-arresto yung tao, hindi po pwede. Pero ang binabanggit doon kasi namang option ay pwede pong i-surrender. At ganoon nga yung nangyari kay Duterte, surrender. So Sara, si Bato et al, ganoon din ho yung mangyayari. Ang tanong na lang, ilan sila, sino-sino magkakasabay-sabay doon sa eroplano. 'Di ba? At sana ay C-130 na lamang ang gamitin. 'Di ba? Military plane na lang para tipid. No. Ngayon, ang pagsasampaho ng kaso na ginawa ni Amy, no, ay unang-una hinihabol niya itong pilit dahil sa Agosto paalis na. August 5 na lang yan Hanggang August 5 na lang yan. Paalis na yung ombudsman natin. Pangalawa, ang ombudsman pagka may mga kaso silang dinidinig, nagmatik yan, nagsususpend sila agad ng at least 90 days up to 6 months, 180 days. Agay nangyari ron yung dating undersecretary ng DENR nung time ni Digong. Dati rin siyang presidente ng National Press Club. Si Antiporda, si Benny. Yun. So, imagine niyo, because within 6 months, posible na bumaba ang warrant of arrest ng ICC. At idataan na naman po yan sa Interpol. So, eto pong mga taong ito, ang mga key figures sa pagkakadampot kay Duterte nang ganon-ganon na lamang po kadali. 'Di ba? So, etong ginawa to ni Amy, she was hoping na masususpend itong mga to at hindi sila makakagalaw. Dahil syempre, suspended, papalitan ngayon yan, may mga OIC. 'Di ba? So, paano kung yung mga OIC mga takot? Because what she was doing is setting a bad precedence, 'di ba? Na para ipagpilitan, ginagamit kasi ni Amy yung mga loopholes ng batas natin dito. Na in the absence of a treaty, hindi dapat arrest, hindi dapat magpadala ng tao, 'di ba? Samantalang maliwanag naman yung mga batas natin, yung international humanitarian law, 'di ba? So, ang isang iniisip ko nga rin dito kaya minamadali po nila si PBBM na masibak sa pwesto, 'di ba? At ako'y naniniwala na since 2023 pa lamang,
kasabwat na yan si Amy sa mga plano ng mga Duterte na mapabagsak si PBBM. Bakit? Kailangan nila ng ultimate protection, lalo na po nito ni Digong at ni Sara. Kailangang maagaw ang posisyon kay PBBM at makakandidato sa 2028. Diba? So parang another Gloria Arroyo's time. Mamatay man si Digong, hindi po makakasuhan, hindi po maaaresto ng ICC. Diba? Kaya lang hindi ganoon na nangyari. Ngayon, tinatarget nila mapabagsak naman si PBBM. Bakit? Diba? So, ganoon rin man ang reason doon. Total protection na naman uli ng mga Duterte. At paano mangyayari ito? Paano mapaplansya ang lahat ng ito? Well, nakikita ko rito, target nila Amy rito ay yung failure ni Duterte na maalis ang membership natin sa Interpol. Yun po ang kanilang ultimate target dito. Maalis din ang membership ng Pilipinas sa International Police, sa Interpol. 'Di ba? So, wala na ho talaga silang tinik sa lalamunan. Parang tipong wala nang way yung court of last resort para makuha pa sila. Ganong katuso. Ganun. 'Di ba, nakakalungkot lang na yung talino ni Amy ginagamit niya po para dito paboran tong mga Duterte. So kung ano man yung malalim na dahilan, hindi ho natin alam eh. 'Di ba? Yun lang ang nakakapagtaka rito. Sukdo na mapahiya ang kanyang kapatid. Sukdo lang pinalilitaw na ob-ob ang kanyang kapatid at yung mga nakapaligid rito. 'Di ba? Ang sabi niya, ayaw niya ng mga ganyang gulo-gulo nito ni Amy, ayaw niya yung mga kaso-kaso. Bakit? Wala na kayong wala na kayong sense ng pagrespeto sa batas? Kailangan kampihan na lang. 'Di ba? Kailangan kukonsintihin kayo. Nasaan ang rule of law? 'Di ba? Kung yung pamilya nyo nga nasampahan ng kaso halos 4 na pong taon nasampahan kayo, kinatanda na ninyo na may mga kaso kayo. 'Di ba? Mali yung ganun eh. Kung wala namang ginawang mali, anong ikinatatakot? Tatakot sila na baka pagka wala na yung presensya ng tao, mas lalong sumambulat yung mga pinagagagawa. Ano? Ay nako. So yun yung nakikita ko itong dahilan. Sabi ko, what's the next target for Amy? Interpol membership natin. Na baka nga kapag nanalo siya at sana huwag na, di ba? Yan ang mag-file siya ng panukala na urging the Philippine government, since wala na tayong membership sa ICC, ay dapat para hindi maulit yung good precedents sa pagkaka-aresto ni Digong ay sa pamamagitan ng Interpol ay alisin ang Pilipinas sa Interpol. Parang tipong brasuhin na natin ang mga Pilipinong nireklamo. Magdemanda ka rito sa corrupt na justice system ng Pilipinas kapag ang pinag-uusapan ay mga Duterte. O magtiis na lang kayo. Di ba? Wala na, no more court of last resort. Now, on the side of the President, dapat po ang gawin ni PBBM bago dumating yung warrant of arrest na yan ni Amy, pag-aralan niya ng maigi ang pagbabalik ng Pilipinas. Di ba? Diyan po sa Rome Statute. Or maybe, tamang-tama, pagkatapos ng maaresto sila Sara, sina Bato de la Rosa, saka po niya ibalik. Di ba? Yung mga ilang linggo na lang bago mawala siya sa pwesto, matapos ang termino niya, ibalik niya ang Pilipinas. It's just only a letter lang needed. Di ba? Susulat lang siyang sinasabi niyang pinawawalang saysay ko ang sulat ni Duterte na pinadala noong March 2018 na kung saan inaalis ang Pilipinas sa membership. Kasi hindi na po natin kailangan, kapag ginawa ni PBBM yun, hindi na po natin kailangan ang mga senador para mag-concur dun sa, para mag-ratify sapagkat hindi po yan bagong treaty. Yan po ay reactivation only. Okay? Ganun lang po yun. Yun ang dapat pong gawin ng ating Pangulo. Right? Ay nako, kaloka ang Amy nyo. Ultimate baliw-baliw. Baliw-baliw. Sir JB, nagsasayang ka ng oras sa mga Filipino. Kalabaw mga Filipino, tinan mo ang kalabaw. Ang laki nga, pero isang hila lang sa nguso
sunod agad. Yan din ang mga Pilipino. Ikaw kaya talian sa ilong. Hindi ka kaya sasama agad. Diba? But you're right. Diba? Kaya kasi sabi natin, magising na kayo, baguhin nyo na yung mindset ninyo, hindi yung idol ninyo laging banal. Diba? Hindi pwedeng ganon. Kaya umaabuso mga politiko natin. Oh. Kahit magkaso si Amy Drama, nakakulong pa rin si Digong. Right. Diba? Davao is a hub for illegal Chinese nationals. Grabe. Yeah. Para times 2 din ang para twice, di ba, maging presidente siya. Like Gloria Arroyo nga eh. May marites daw na may malaking rest house sa mansion sa bundok ng Davao. Parang alam ko yan nakita ko kay Pebbles yan, kay Pebbles Cunanan, na napakalaking mansion sa ibabaw ng bundok. Kaya sabi ko nung nag-comment ako parang naalala ko yung twin mansion ni Apulacay diyan sa Cabuyao, Laguna. Grabe. Nasa rin yung taas. Pag tinignan mo yung likuran, kung wala yung mga puno-puno, overgrown na yung mga puno sa likod Grabe, tanaw mo yung yung hanggang sa may Laguna Lake. Grabe ang ganda ng tanawin. So meron din palang ganun, mga Duterte. Grabe. Tingnan yun, nakita ko kagabi yun sa FB ni Akla. Yeah, double time talaga sila, 'di ba? Talagang kailangan nilang rumatrat ng mapabagsak si PBBM. Kaya lang nangyari ay ni Ingitera. Para silang dumudura sa himpapawid ganun. Tapos lagapak sa bukarin nila, 'di ba? Todo paawa sila ngayon. Kaya yung mga tipong mga banal, yung mga Duterte, biglang lumabas yung video ni Pulong. Tapos si Amy, si Sara at si Amy, 'di ba? Punta ng baba sa mga LGUs, inaatake ni Sara, sinisiraan niya yung mga pumirma sa impeachment, yung mga nag-investigate sa kanila. Kaso nagbo-boomerang, 'di ba? Nagbo-boomerang sa kanila. Hindi po. Ang nangyari po doon, nakausap namin yun it was 2022. Nagpunta kami ron, ang Team Goldfish. Kausap namin yung, na-research ko din, na ibalik yan sa pamilya Marcos. I believe that was 2011 ba yun? Nabalik sa kanila yon. So, inasikaso nila. Tapos, nagkaroon ng caretaker. Sabi ng caretaker, tama ba? O year 2000. Basta mga ganun. Hanapin nila sa internet. Sa wiki may kita nyo sa Google. So, sabi niya, dumating kami rito because they came from San Juan. May mga butas na malalaki yung sahig. Hinahanap daw ng mga tao yung ginto. Kasalanan kasi to ng mga vloggers tsaka yung attorney Hodges na o attorney Yu. Yung kinik out sa IMF na naglabas ng pirmado ni Apulacay na na last will and testament. Yung will pala yung will niya na kung saan 100 yata yung zeros. Ganong karaming pera daw ni Apulacay, putragis na yan. Lahat na ng pera ng buong mundo pinagsama-sama, mas mayaman pa rin yung pera niya. Inisip ko nga saan ilalagay yung pera niya. Yung mga ginto niya, ganun daw karami. Tapos yung may mga vloggers na nagsabi na pag nanalo na si Marcos, si PBBM o si Amy, magbabago Pilipinas, yung mga ganon. Ay nako. Kaya ako nagkabutas-butas yung mga bahay nila. Pati sa Tolosa Leyte, sinira din yun. Dahil din sa ganon, hinahanap yung ginto. Wala naman talagang ganon. Ang US nga merong 8,000 metric tons ng ginto Ganon lang kaliit, karami Ang kay Marcos sobrang dami. Maraming nambudol. May mga grupo nga ng mga loyalista, binudol yung mga members, di ba? Hindi ko nababanggitin yung pangalan ng grupo. Ay nako. Yan ay resulta rin po kasi ng pagiging fanatics, di ba? Kahit na mali na, hindi na nagtatanong. Sunod ng sunod. Ang problema, binubudol na sila nung mga kasamahan nila, pinagkakaperahan sila. Ang tatay ko, naloko rin dyan Sabi sa kanila, meron tayong pagtitipon sa grandstand. Pag-uusapan yung gintong ibibigay ni Marcos. Sabi ni Papa, libre ba pagkain dyan?
Lahat sagot nila. Nako, ito na ilang araw. Papunta na sila ng Quirino Grandstand. Elementary pa ako noon eh. Siguro mga 1984, karon punta sila ron. Eto na, pagdating doon. Hindi 1984 yun. Panahon na ni Rion eh. Ganon. Punta sila ron. Kinabukasan na yung lakad. Kinagabihan, hiningian si Papa 150. Bayad sa upuan, bayad sa manok. Sabi niya, tayo rin palang bibili. So, ay nako. Okay, eto na pag-usapan natin itong sinasabi ni Amy na protest vote, mga kababayan. I don't know if you already heard this. Nga pala, no, suportahan po natin, hatakin po natin pataas, no, etong si Abalos at saka si Tolentino. Huwag nating hayaan na may makapasok. Diba? So kung iboboto nyo si Kiko Pangilinan o si Bam Aquino, bago yan, unahin na po natin itong dalawa. Dahil kung kumpara ko naman kay Kiko Pangilinan, mas di hamak magugustuhan ko namang subukan si Abalos. Diba? Kasi si Kiko may atraso sa atin. Yung bulok na henerasyon ng mga kabataan noon na produkto ng kanyang batas, ngayon yun po yung mga magulang. So kung bulok yung mga magulang na produkto ng batas ni Kiko, huwag yung asahan, diba? Yung mga anak. So kailangan po it takes time para mabago yung mindset ng mga kabataan natin at ng mga magulang nila. Ngayon nga, nakakairita. Magulang, nalaman lang yung teacher, sumigaw sa classroom, yung nanay nakalusob na. Magrereklamo na. Ay nako, minsan may nare-receive akong kasong gano'n sa Lupon. Pinalupon yung teacher. Sabi ko, hindi namin yan hawak. Wala kaming jurisdiction. Dapat dalhin nyo yan sa DepEd mismo. Ayaw, malayo daw. Ay nako, internal yan. So, tayo kayo mag-usap niya sa principal or sa DepEd. Okay, and then si Tolentino, di ba? Nagsilbi panahon ni Pinoy, nagsilbi rin kay Duterte, pareho namang maayos yung kanyang pagtatrabaho sa kanila. Binigyan natin ng pagkakataon maging senador, pero hindi po siya katulad ni Bato de la Rosa at ni Bongo na talaga namang halatang-halata na nagsisilbi sa interes ng mga Duterte at hindi ng sambayan ng Pilipino. Taliwas siya palagi sa gustong mangyari ni Digong, lalo na nang ipamigay na lamang ang West Philippine Sea sa China. Diba? At mangisda na lang daw tayo doon. Si Tolentino, isinusulong niya talaga yung pabor sa interest ng bayan natin. To the point na pinalayas na siya ni Robin Padilla sa kanilang partido. Pagkatapos niya magsabing, palagay ko kailangan ko nang umalis sa partido sapagkat meron ng principle or policy difference sa pagitan nila at ng PDP. And then kinausap pa siya ni Robin para umalis. Ibang klase, no? Pinaalis yung mas matalino pa sa kanya. Asset yan kung tutuusin eh. So, yan po yung may paninindigan. Hindi katulad ng ibang mga politiko natin. Right? Na takot sa mga Duterte bumangga. Kaya hatakin po natin. Wala pang 100% yung mga awareness, yung mga nakakabatid na ito pong mga to ay kandidato sa pagkasenador. 95 pa lang. 93. So, kausapin yung mga kamag-anak po sa mga probinsya. Just a telephone brigade. Diba? Chat. Pwede nyong i-chat, pwede nyong tawagan. Diba? Paunawa sa kanila na mali ang inyong naririnig na balimbing si Tolentino, walang silbi, hindi ho. Kung ikumpara nyo naman yan sa binoto nyo kanyo na si Robin Padilla at ngayon sinusukan nyo, wala ho sa kalingkingan ni Tolentino si Robin Padilla. Diba? Ganoon naman si Abalos. Okay, pag-usapan natin ito. Yan, protest vote na sinasabi ni Amy. And good evening rin sa iyo, Mira's Channel. Attorney Espirito at Bosita, huwag kalimutan. Ayoko po kay kay Bosita. Sorry po. Mas gugustuhin ko pa. Espirito, ayoko rin kay Espirito, masyadong adelantado. Mayabang. Mas gugustuhin ko pa diyan si Franz Castro, Heidi Mendoza, si Brosas. Yan, mas gugustuhin ko pa 'yon. Kung tayo nag-enjoy sa performance ng kinakantsawan natin noon na NPA si Risa Ontiveros, 'di ba? Dapat paramihin natin yung mga katulad niya.
Alright, so ngayon eto nga, nakita ko nga kina Kiko, mukhang bumubuhos po ng pera ngayon sa kampanya. Yung mga bigating vloggers na kontra sa kanya dati, nasa kampo niya ngayon. Ako, perang ano yan. Pera ang katapat ng prinsipyo, ika nga. Diba? Kasi ako, paano ko nga ayunan yan? Yung batas nga na ginawa niya, hindi nga niya bago-bago nun. Panahon niya eh. Yes, that's correct, Marlon. Yan. My loyalty to my party ends while and for the people begins, diba? Or paraphrase natin, my loyalty to the party ends while my loyalty to the people or to my people begins, diba? Yan ang tama talaga. Yan ang hindi po kaya ni Aimee. Aimee hanggang nguso lang. Huwag yung boto yung dalawang yan. Si Bosita, ano yan merong advisor yan na, tinan mo yung paliwanag niya rin sa impeachment, sa confidential funds, di ba? Meron kasi siyang advisor ng DDS. Kaya nangyari, parang yung utak niya, namamangka siya sa dalawang ilog. Nagulat ka ako dyan nung binati ko sa Congress Senator Bosita. Sa akin, parang sinusuri pa ako Sana kapatid, magdilang anghel ka. Sabi ko, sana nga po magdilang anghel ako. Tapos sumunod na mga linggo, balentong to, wag na. Okay naman po si Heidi Mendoza, di ba? Ang pinakapangunahin ko dyan, Heidi Mendoza, Franz Castro, Rosas. Yan ho. Okay, si Tolentino na hindi alam ang recording in public. Napakabobo kahit may degree pa sa ibang bansa. Ano yung recording in public? Di ko rin alam yung recording in public na sinasabi mo. Hindi po siya DDS, si Tolentino. Gusto mo ng patunay? Ang DDS po, yung tatanga-tanga, pabor din po sila sa gusto ni Duterte na ipaubaya ang West Philippines sa China. Hindi sila gumagawa ng anumang hakbang para lalong mapatibay yung ating claim doon sa West Philippine Sea. Matagal na po sa atin hinihingi yan ng United Nations. Hindi natin ginagawa na magpasa ng batas para mapagtibay yung ating claim dyan sa West Philippine Sea. Puro lang tayong nguso. Bakit kanyo? Kasi ang China pinoprotesta palagi anumang galaw ng Pilipinas pabor doon sa ating interes sa WPS. So itong mga lintik nating politiko na mga maka-China, ganun sila. Mga senador. Kaya ngayon lang panahon lang po ni Marcos. At ito pang si Tolentino na kaalyado ni Duterte dati. Ang nakagawa nun. Di ba? Yung sa MMDA chairman siya, didemanda daw niya yung nag-record sa isang MMDA enforcer kasi daw bawal daw i-record yung enforcer. Mali naman din siya doon. Diba? Mali rin naman siya doon. Kasi para sa akin po, kung ipagbabawal nila ang pag-record in public, ipagbawal na rin nila yung mga CCTV, ipagbawal na rin nila yung mga dashcam. Diba? Kapag kasi meron kasi tayong batas tungkol po sa pagre-record. Okay? Meron tayong batas diyan na na kinakailangan magpapaalam ka kung gusto mong i-record yung isang tao. So you have to tell. Ako rin sinasabi ko rin yan boss, pwede po ba kayong makunan ng video? Pwede ko po ba kayong ma-interview? Kinakat ko na lang yung portion na yon. Kailangan po natin yon na gawin. Ngayon, pagka hindi ginawa, pinilit, tapos may mali siya sa kanyang ginagawa, pwede ho talagang mademanda. Halimbawa ng Malaysia, gusto mong palitawin na masama yung isang MMDA personnel sa pagganap ng kanyang trabaho, di ba? So magkakaroon ng investigation, and if they found out na may malis nga talaga yung intention niya, bakit na-record, di ba? Then pwedeng masampahan ng kaso yun. Okay, so ngayon, eto naman. Pero sa akin, maliit lang na bagay yan. No?
Mas importante sa akin etong nagagawa ni Tolentino. 'Di ba? Okay, etong pag-usapan natin, eto pong key ano naman kay Amy, yung kanyang bagong pakulo. Okay, so good morning po sa inyong lahat mga kababayan. JDB po ang inyong abang lingkod. So Senator Amy, meron siyang binabanggit na protest vote, no? Na eto pakinggan mo natin. Ng batas at marahil may criminal and administrative culpabilities ang ibang napakatataas na opisyal. Kaya kinakailangan tuluyang imbestigahan at patawan ng parusa kung kinakailangan itong mga opisyal na ito. Ma'am, to be specific, anong kaso at sino-sino po yung mga personalidad? Nandito, ibibigay ko na lang sa inyo sa batas. Mali yung video, hindi yan. Mali yung video na yan. So, eto yun, nasa na siya? Eto. Marami ako, palibasa umiikot ako at naalala ko na may kampanya pala ako. Umiikot na ako at kinakausap yung ilang chief executive sa ating Visayas at Mindanao. Nanggaling pa lang ako sa Cebu. At maski dito sa ating area ng Greater Manila, yung matitibay na mga opisyal, nakawalang katalo-talo, na halos nuisance candidate lang ang kalaban, ay Sino mga kinakausap niya ni Amy? Na yung mga walang katalo-talo daw, mga halos nuisance candidate lang ang kanilang kalaban. Alam nyo, dyan ako medyo kabado Bakit? Yung mga walang katalo-talo o yung mga nuisance candidate lang yung kanilang kalaban, hindi po nangangahulugan magaling ang serbisyo nun. Di ba? Madalas yan po yung nakakatakot. Yan yung mga malalakas ng masyadong impluwensya, kinakausap na lamang yung kanilang kalaban na tipong aatras ka, bigyan kita ng 50 taxi. Matras ka. Next time ka na lumaban, okay, di atras. Bukas may taxi ka. Di ba? Sunod na lumaban, lalaban ka na naman, ang kulit mo, ka na lumaban muna. Bigyan uli kita 50 taxi. Ganon. Bigyan kita pera. Huwag ka na lumaban. Diba? Napaatras. Tapos, para hindi mahalata, kapag merong kumandidatong mga mahihina pang laban, hindi kilala, pababayaan na lang nila. Diba? Kaya yung sinasabi nila, parang nuisance candidate na lang yung kalaban. Diba? Pero ito yung diyan talagang purpose ni Amy sa mga kinakausap niya. May sinasabi daw kasi yung mga yan na kinakabahan kasi may sinasabing protest vote. Galit at talagang nagdadamdam, lalo na yung Cebuano-speaking areas kapag kaalyado ng administrasyon. Hindi gawain ng Pilipino ang mang-api ng matanda. Kupal talaga to no? Sorry for the words Di ba? Maalala ko lang, nilangaw sila doon sa Cebu. Sila ni Sara. Ano sinasabi nito ni Amy na alam niyo, sa simula lang yan, na hindi kasi naunawaan ng mga Pilipino yung, totoo naman, even mga Marcos loyalist may mga kapitbahay nga ako na nainis kay PBBM, bakit daw pinahuli sa ICC, sa Interpol, at sinorender si Duterte sa ICC, samantalang may korte tayo rito. Pero, nung na-realize na nila, di ba, at nakita nila yung mga pinagagawa ng mga pamilya Duterte, wala na yung simpatsya nila. Ako man nainis din ako, sabi ko, this is wrong timing. Diba? Pero tama na rin naman, timing talaga. Dahil alala ko, sinasabi ko to dati na dapat si PBBM umaksyon na. Pairali niya na yung kamay na bakal na hinahanap ng mga mapanirang uri. Yung mga mapanirang tao na to, itong mga DDS na to, itong mga Duterte. Akala ko ba, sabi niya, he's a Machiavellian. Wala pong option kung good or bad Machiavellians. Ang mga Machiavellians ay mga tusok, kumbaga, sa laro sa politika. Pailalim ang kanilang galawan. That is the behavior that I want to see from PBBM. Di ba? Sinasabi ko yan noon. Hindi ko naman sinasabing pinapanood ako ng Pangulo at sinusunod ako. Yan po ay aking pangarap na mangyari. At natupad. Natupad. Di ba? Nadampot na una na-impeach si Sara,
Sabi nila noon, magkaka-civil war pagka ginalawang mga Duterte, sus Mariosep. Nung na-impeach, hindi nga sila maka-1,000 na relihista sa EDSA Shrine. Diba? Nasa 600 lang noon, bayad pa, nagkabudulan pa. Nung na-aresto si Duterte, matanda, ilang motorcade lang ginawa nila, mga galing pa yung mga dikotse sa maaring car rental companies, mga nakasara yung bintana eh. Tapos ano na nangyari? Wala na. Di ba? Doon lang sila sa Davao, nagkakararasis bomba. Yung mga taga-Agusan, Marcos pa rin. Doon sa Quezon Province, na dati ay baluarte ng mga Dilawan, ngayon, na kay PBBM. Yung isa sa mga rallying nakita ko na pinuntahan na dinaluhan ko yung Quezon, ang hindi umaalis ang mga tao. Kasi iba umaalis kapag kasi PBBM na nagsasalita na magmamadali silang pumunta sa mga sasakyan nila, baka mag-traffic. Pero yun nung kahapon, nako, tinapos nila ang pagsasalita ni PBBM. So solid tong mga tong mga taga Quezon. Dapat, mga Leni ang mga yan eh. So wala hong Duterte doon. Diba? So anong sinasabi ni Aimee na protest votes sa mga Bisaya? Sa mga nako. Ibig sabihin niya ng protest vote, hindi po sila boboto ng mga taga-alyansa. Ang iboboto nila ay ang mga pro-China. Anong kala mo naman sa mga Cebuano, bobo? Grabe tong mga to, no? May sakit. Hindi dapat nangyari. You think tatamaan ng protest vote yung mga nasa slate ng Pangulo? Hindi ko alam. Sila dapat ang Ako na magtanong. sa part na to. Galit at talagang nagdadamdam. Lalo na yung Cebuano speaking areas. So challenge ko sa mga taga Cebu. Kung totoo yung sinasabi ni Aimee, iboto niyo siya. Okay? Pagka hindi totoo yung sinasabi ni Aimee, boto niyo si Abalos. Pag kaalyado ng administrasyon, hindi gawain ng Pilipino ang Biglang hirit ng ganun no? mang-api ng matanda, na may Inapi ba si Duterte? Yun nga ang mapang-api, ang daming pinapatay. Nung nabalita na rin naman na maraming mga inosente na nadamay. Ako nga, okay lang sa akin na kinatay yung mga involved talaga eh. Pero ang big no sa akin, nang wala siyang ginawang anumang aksyon para matigil yung mga pagkakamali doon sa operation dahil marami nang nadadamay na inosente. Tinawag lang nila itong collateral damages. Yung mga nadadamay ng mga bata, yung mga inosente, yung mga tao na inutok nila na sumunod kayo, magbagong buhay kayo, i-rehab namin kayo. Nirehab, nagparehab, umuwi, malinis na. Ginamot nyo na. Nung wala na kayong mapatay, di ba, sayang ang bayad, pinatay nyo. So dapat lang panagutan niya ni Duterte. Yan ang dapat na nauunawaan ng mga kababayan natin, lalo ng mga Cebuano na binabanggit ni Aimee. Ang hirap dito, baka minamangga niya lang yung mga taga Cebu eh. 'Di ba? Nakapagka hindi nangyari na natalo yung mga taga-alyansa sa Cebu, sasabihin nila ngayon dinaya ang mga Cebuano. Ngayon ako. sakit. Hindi dapat nangyari. You think tatamaan ng protest vote yung mga nasa slate ng Pangulo? Hindi ko alam. Sila dapat ang magtansya niyan. Sila naman ang mahilig mag-survey. Or kayo magtingin yung magiging beneficiary kayo ng protest vote? Hindi ko rin alam kasi Marcos pa rin ang apelyido ko. So kaliwat kanan lang tama ako, nahihirapan po ako. Sabi ni Nahihirapan po ako. Kahit mamatay ka, wala kang pakialam sa'yo eh. Salot ka ng bayan eh. Ano to eh, makabagong NPA to si Aimee, di ba? Tsaka si Sara. Sa palagay ko, hindi ako dapat magpalit kasi tapat ako sa turo ng aking ama. Okay. Okay? Salamat. Thank you. Tapat daw siya sa kanyang piling ng kanyang ama. Amen. Akala ko dati sakit lang ang nakakahawa. Pati pala saltik. Ay, oo naman. Diba? Nahawa na si Aimee. Ako pinanganak ako sa Lucent. Bata pa ako na 1972, martial law. Tahimik po ang martial law. Ang magulo lang yung mga lumalakmakalaban ng mga dilawan. Mga NPA yan ang mga magugulo eh. Bakit tatay ba ni Aimee kinawaan noon? Di ba?
So, yan ang hindi yan ang ano, alam naman ni Aimee yan. Pero ibang ano niya nila ngayon eh. Meron tong ano eh, ewan ko ba't parang meron siyang lihim sa mga Duterte na hawak nila. Ano? Kakaiba. So kaya papulutin si Aimee. Ilocos. Balik Ilocos. Sana mga Ilocano, huwag nyo na ring iboto. Di ba? Yan ang iboto. Ano bang gagawin nyo kay Aimee? Ano bang nagawa niyan sa Ilocos? Wala na bang ibang leader doon? 'Di ba? Pumili kayo, hindi yung porke apelyido Marcos eh sinasamba nyo. Baka nga mas kung kayo ang lumaban, mas maging magaling pa kayo magserbisyo eh. 'Di ba? Alam niyo ang problema kasi pagka mga galing po sa political dynasty, yung kanilang patriarka ubod ng sipag, yung nanay nila ubod ng sipag. Pero pagdating doon sa mga anak-anak, doon ho nagiging kupal na yung trabaho. Hindi naman lahat. Pero sinasabi ko, doon po sa mga second generation doon po nagiging sablay ang trabaho. Bakit? Hindi po kasi nila alam talaga kung paanong paghirapan ang makuha ang tiwala ng taong bayan ng pagmamahal nila. Diba? Kasi kung pinanganak na nandyan pinanganak sila, sinasamba na yung kanilang pamilya, hindi na ho nila alam ano ang totoong public service. Diba? Kaya nga dapat walang ganon. Dapat babase natin sa kakayanan. So sabi ni Mary Rose, galit na po kami dito sa Ilocos Norte. Paramdam po natin yan. Diba? Para matahimik itong aling ito. Hindi lang ho sa Ilocos Norte. Pati rin ho ang mga taga Leyte. Diba? Paramdaman nyo rin si Aimee. La Union is number vote for anong O? For ano yan? Aimee ba yan? From Orlando. Alright, so iwan na muna natin ito. Tignan natin yung sinasabi ni Aimee. Hindi, ito mind conditioning lang naman po itong sinasabi niya. Tingin ko it's just a mind conditioning na pagpaniwalain na naman ng mga Pilipino na maraming nagagalit, keso inaapi ang mga Duterte, si Digong, matanda na, inapi, pinakulong, but she never mentioned about the complaints, di ba? Na ito ay nademanda ron sa ICC since 2017 pa lang, di ba? At ang mga nangyari ngayon, ito po ay bahagi ng proseso na nagsimula noong 2017. Baka dinala ni Aimee. Ano yun? Baka akala ni Aimee kukunin siyang VP ni Sara sa 2028. Malabo pa yon sa sabaw ng puset. Magilaw sa kanya si Sara kasi siya ang malaking weapon against PBBM. Correct. Walang paki. Walang paki tayo kay Aimee. Hindi na tayo banggitin. Hindi na tayo banggitin si Aimee Duterte. Pero ingat din kapag nakabalik si Duterte, kawawa ang mga Filipino. That's right, di ba? Ngayon, La Union is now vote for Aimee Duterte. Alright, so buyers po muna. Kita-kits po ulit tayo sa susunod. No? Mamayang umaga. Itim po ba ang black sheep? Tingin ko itim yung black sheep. Parang ganito. Di ba ang ganda ng black sheep? Nakakasawa na si Aimee sa kanyang mga pagkontra kay PBBM at pagtatanggol kay Digong at Sara Duterte. Malalim ang samahan nila ni Digonyo, baka tulad ni na Hanilet, Garma at Aimee, Mangkanor. Pinapanood niya akong ganyan na video eh. Di ba sabi ni Duterte, ayokong mapunta ka sa iba. So akin ka lang. So si Aimee kilig na kilig. May pagganong-ganon pa. Ay nako. May mind conditioning na ang mga DDS. Pag natalo mga kandidato, yeah, that's right. Diba? Kaya sinasabi ko nga ito eh. Sinasabi ni Aimee protest votes na yan from the Visayas and of course in Mindanao, kapag natalo yung mga kandidato nila dyan, sabihin dinaya.
palagay ko. Parang naniniwala na ako eh. Kasi unang-una, bakit mo gagastusan ang hindi naman kilalang kandidato? Sige nga. Di ba? Hindi man kilala si Digong noon eh. Tapos may issue pa siya sa smuggling ng bigas. Na Senate hearing nga siya dati. Bukod doon yung mga iba-ibang mga kaso, mga issues, di ba? Siya yung nagpabango doon eh, kay Duterte. Anong dahilan? Alright? Ano ba intro, natin, pang closing? Okay, so dito tayo sa Alright, so thank you so much sa inyong lahat mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Sa kamay mo, bayan ay nawala. Ipinagpalit sa dayuhang bansa. Pilipinas ay binalot ng takot. Sa iyong utos, buhay ang nalagot. Bakit mo kami iniwan sa dilim? Kasaysayan mo'y puno ng lagim. Ang pangako mong pagbabago, ubos lang pala ng mga tao. Pinagbili mo sa China ang ating lupa, binaon sa utang kami na pa. Mga sigaw ng bayan, di mo dininig. Ang hustesya di mo rin pinansin. Kapalaluan mo'y di mapigil. Mga salita mo'y puro panggigigil. Naging madilim ang bawat kanto. Dugo ang iniwan sa ating kalsada. Ang bayan ay hindi laruan, hindi mo ito pag-aari. Isang araw ang hustisya'y darating, at ikaw ay hahatulan ng bayan namin. Pinagbili mo sa China ang ating lupa, binaon sa utang kami na dapa. Mga sigaw ng bayan, di mo dininig. Ang hustisya'y di mo rin pinansin. Ngunit ang bayan ay babangon muli. Si Marcos ay di nabibili. Mahal niya ang Pilipinas, di niya iiwan. Kami ay kanyang ipaglalaban. Pinagbili mo sa China ang ating lupa, binaon sa utang kami na dapa. Mga sigaw ng bayan, di mo dininig. Ang hustisya'y di mo rin pinansin.